Shh, I'm here. Hindi kita pababayaan doon. Don't worry. Walang mananakit sa'yo doon. Please relax, okay? Lambing niya sa dalaga at tinahalikan ng buhok nito. Kahit gaano pa siya mag-relax, hindi pa rin niya maiwasan na kabahan sa hindi niya mawari. Maganda ba sa akin ang suot ko? Bagay ba sa akin? Tanong pa niya ng paulit-ulit. Nakasuot kasi siya ng sleeveless vintage floral bodycon dress na kulay puti. Lagpas tuhod lang ang haba nito. Pili ito ni Rapi para suotin niya. Even the white sandals. You are beautiful, love. Keep that in your mind. Lagi ko yan sinasabi sa'yo, di ba? Masuyo siya nitong niyakap at marahan na hinahaplos ang likod niya. Nasa biyahe na sila patungo sa mansyon ng grandparents ni Rapi. Nakaka-tense, nakakakaba. Naramdaman yata ni Rapi ang pagkabalisa niya, kaya kinuha nito ang kamay niya at dinalan nito iyon sa labi nito at hinalikan ito. Hindi na nito binitawan ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa bahay ng grandparents nito. Mas lumakas pa ang kabog ng dibdib niya nang nakapasok na sila sa bakuran ng bahay nito. Sakto lang ang dating nila. Nakilala na niya ang iba sa mga ito nung bagong taon. Dito din sila nag-celebrate noon. Pero saglit lang sila noon ni Rafi. Nahihiya siya kaya kimilang siyang ngumiti at bumati sa mga naroroon. Ramdam niya na ayaw sa kanya ng kapatid ni Rafi na babae. Pero pinakikitunguhan niya pa rin ito dahil kay Rafi. Nakikita niya kasing nakataas ang kilay nito pag nakatingin sa kanya. Minsan masamang nakatitig at iirapan siya. Plastic lang siya nitong nginingitian kapag nakaharap ang kuya nito. Kagaya din ng mga kasama nito sa table. Hindi niya alam kung kaibigan nito ang mga yon o mga relatives nito. Hindi siya comfortable sa mga tingin at titig nila. Kaya yumuko na lang siya. Pakiramdam niya hindi siya welcome doon. Ang lola at lolo lang naman ni Rapi ang masayang bumati sa kanya. Niyakap siya ng mga ito. Ang mami nito hindi rin siya pinansin. Hindi na lang siya umimik. Civil naman na bumati sa kanyang daddy nito. Ganon din ang iba pa nang ipinakilala siya ni Rapi sa mga ito. Mga tito at tita pala ni Rapi ang mga ito. 4 ang anak ng lola niya, 2 lalaki at 2 babae. Pangalawa sa bunso ang mommy ni Rapi. Ang kuya lang ni Rapi ang wala dito. At siya lang din ang outsider na nailahok dito. Si Rapi lang din ang nagdala ng kasintahan nito. Ang awkward kumain. Parang lahat ng kilos niya nakabantay sila. Palihim pa siyang inismeran ng mommy ni Rapi. Nakikita niya yon dahil hindi niya din maiwasan na tingnan ito. Pinipilit niyang maging pino kumilos. Dahan-dahan din siyang kumakain. Kahit masarap ang mga pagkain na nakahain sa harapan nila, hindi niya malasahan at ma-appreciate ang mga ito dahil sa mga mapanuring tingin nila. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Rapi ang isang kamay niya na nasa may kandungan niya. Hindi niya mabasa ang nasa mata nito kaya ngumiti na lang din siya. Ang grandparents lang din ni Rapi ang kumakausap sa kanya paminsan-minsan. Your grandma and I used to be like that when we were young couples. But of course until now we're still sweet to each other. Natatawang sabi ng lolo ni Rapi nang makitang nagngingitian silang dalawa ni Rapi. He even reminiscing about their past. Natawa naman siya sa mga kwento nito. Natatawa na lang din ang lola ni Rapi sa mga kwento ng asawa niya. Magaan ang loob niya kapag ang grandparents ni Rapi ang kausap niya. Very attentive siyang sumagot at masayang nakikinig sa mga kwento nila. Pagkatapos kumain, hinila siya ni Rapi papasok sa loob ng kusina nila. Malawak din ito at napakaganda. Pinaupo siya nito sa counter island. Nakita niya itong nagbukas ng refrigerator. May kinuha itong cake at iba't ibang dessert. Masaya silang kumakain nang may tumawag sa binata. Ang mayordoma ng mga itong si Manang Linda. Pilipino ito at mabait. Love, iwan muna kita dito, okay? Saglit lang ako. Kakausapin lang ako ni Dad. Sabi nito sabay halik sa labi niya. Okay, sige. Ayos lang ako dito. Ngiti niya sa binata. Niyakap muna siya nito bago umalis. Iniwan naman siya ng mayordoma dito dahil may ginagawa pa raw ito. Tumangot, ngumiti na lang siya dito. Busy siya sa pagmumuni-muni sa kusina nang may tumikim sa likuran niya. Agad siyang napalingon nang makita niya ang mommy ni Rafi. Hello po. Utal niyang bati sa ginang. Tinaasan lang siya nito ng kilay at lumapit sa kanya. Nagulat siya bigla nang walang sabi-sabing itinapon itong cake na kinakain niya sa damit niya. Ang kapal ng pagmumukha mong dumalo sa okasyon na to. Hindi ka naman parte ng pamilyang ito. Nagulat siya dahil marunong din itong magtagalog. Pero mas nagulat siya dahil sa inasal nito sa kanya. Ganito ba kasama ang ugali ng ina ni Rafi? Huwag kang umastang mabait at umastang mahal ang anak ko. Dahil sa itsura mo palang alam ko ng pera lang din ang habol mo sa anak ko. Mataray pa nitong sabi sa kanya.
Gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na magsalita dahil kinaladkad na siya nito patungong lababo na madaming hugasin. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya na nakatingin sa kanyang mga katulong nila na nag-aalala sa kanya. May nagtangka pang magsalita nang sinigawan lang siya ng ina ni Rafi, kaya wala silang nagawa. Masakit ang pagkakahawak nito sa braso niya dahil nakabaon ng mga daliri nito sa balat niya at higpit ng pagkakahawak nito. Pero hindi niya yun ininda. Wala siyang lakas na suwayin ito dahil hindi niya naman expected na ganito siya nito itatrato. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya lang. Pero sobrang nasasaktan na siya sa pangaparatang nito sa kanya. Jan! Jan ka na babagay. Isa ka din naman hampas lupa na kagaya ng mga katulong dito. Mga patay gutom. Pangiinsultong sigaw pa nito sa kanya at sa mga katulong na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Alam niyang naiinis ang mga ito sa inasta ng ginang. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Maghugas ka na. Para naman may silbing pagpunta mo dito. Hindi ka amot, hindi ka welcome na bisita dito. Panguuyam pa nitong sabi sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ang ginang para wala nang masabi na masasakit na salita pa sa kanya. Naku, Ma'am Bella, anong ginagawa niyo? Bitawan mo yan. Pagagalitan kami ni Sir Rafael pag nakita kanya naguhugas at hinahayaan ka lang namin. Nag-aalalang sabi ng mayordoma. Hayaan mo siya dyan, Manang. Dyan nababagay ang ambisyosang babae na yan. Pangiinsulto pa nitong sabi na tinaasan pa siya ng kilay at humalikip-kip pa na nakatingin sa kanya. Nagsimula na siyang naguhugas ng may humablot sa mga kamay niya. Nagulat siya nang makitang si Rafael ang humablot sa kamay niya. Nakakatakot itong tignan dahil sa talim ng tingin nito sa mga taong nandun. Kulang na lang mananakal na ito. Anong ginagawa mo? Sinong may sabing paghugasin niyo siya dito? Sigaw nito sa mga katulong na nandun. Walang umimik at lahat sila napayuko dahil sa takot. Taas kilay lang din ang ina nitong nakatayo doon. Akong may utos. May problema ba ha, anak? Diyan siya nababagay dahil hindi naman siya invited sa okasyon na to. Galit naman na sabi ng ginang sa anak nito. What? Kayong nag-utos? Tapos tatanungin mo ako, ma'am, kung anong problema? Ha? Alam mong girlfriend ko siya. At ito ang gagawin mo sa kanya? Mom naman, bakit hindi mo man lang siya irespeto? Bisita siya dito. Kung ayaw mo sa kanya, fine. Pero sana kung hindi mo kayang irespeto bilang girlfriend ko, irespeto mo naman siya bilang tao. Sigaw nito sa ina nito. Girlfriend ko siya, mom. Girlfriend ko siya. Para itrato mo siya ng ganito. Walang sabi-sabing pinagtatapon ng mga plato, mangkok, kutsara, baso at chopstick sa sahig. Bahagya pa siyang napasigaw sa gulat sa ginawa ng binata. Ang lola at lolong nag-invite sa kanya dito. Sana man lang kahit katiting nagpakita ka ng kagandahang asal sa kanya. Sigaw ulit nito. Lahat ng makita nitong nasa lababo ipinagbabato nito sa sahig. Nagkanda basag-basag ang mga ibinabato nito. Alam kong ayaw niyo sa kanya. Ano bang ginawa niyang kasalanan sa inyo para itrato na siya ng ganito? Hindi ka naman niya binastos, mama. Tapos ganito ang gagawin mo sa kanya. Hindi mo ba alam, ma'am, kung gaano kasakit sa akin ang ginagawa mo sa girlfriend ko? Galit na galit nitong sigaw. Pinapatigil niya ito pero hindi niya ito maawat. Nagwawala talaga ito. Nakakatakot pala itong magalit. Nakita niya na kasing nagsipasukan sa kusina ang mga relatives nito. Hindi niyo man lang nirespetong bisita nila, lolo. Nakaka-disappoint kayo. Alam kong ayaw niyo sa kanya pero itrato niyo naman sana siya kahit hindi na bilang girlfriend ko, kundi bilang isang tao. Sigaw nito sa mga taong naroroon. Balak na naman sana nitong magbato ng bagay na nahawakan nito. Nang hinawakan niya ang kamay nito at niyakap ito. What's happening in here? Malakas na boses na nagpatigil kay Rafi sa pagmawala nito pero ang mukha nito'y galit pa rin. I'm sorry, Grandpa. I just can't accept what my mom did to my girlfriend. Hindi ko siya isinama dito para lang gawin niyang tagahugas ng mga pinagkainan natin. I'd rather throw it all away these things. Then saw my girlfriend washing it. Galit nitong sabi sa lolo nito. My God, Salva! Where's your manners? Bisita ko siya. Ako ang nag-invite sa kanya na pumunta dito. Kaya wala kayong karapatan na bastusin ang bisita ko. Galit na sita ng lola ni Rafi sa ina ni Rafi. Pinagtatanggol niyo pa siya, mama, kaysa sa akin na anak niyo? Tama lang naman ang ginawa ko ah. Wala naman siya pinagkaiba sa dating girlfriend ng anak ko. Pera lang din ang habol ng babaeng yan. Galit na sabi ng ginang sa kanya at dinuro pa siya nito.
na mas nagpagalit kay Rafi. Hindi ko kayo pinalaking bastos. Hindi ko kayo tinuruan namang bastos ng ibang tao. Naturingan pa naman kayo may pinag-aralan. Nagiging asal kalye na kayo. Wala akong mga anak na ganyan na mga ugali. Dagdag pa ng lola nito. Huwag mo siyang ikumpara sa ex-girlfriend niya. Pareho lang silang babae pero magkaibang ugali nila. Masyado kang judgmental. Lahat na lang pinapakailaman mo. Ang tanda mo na pero isip bata ka pa rin. Mahiya ka naman sa asawa mong lagi kang iniintindi. Galit na sabi naman ng matanda sa anak niya. I'm so disappointed. Iiling-iling din na sabi ng lolo nito. Sobra siyang nasaktan sa mga binitiwang masasakit na salita sa kanya ng ina ng nobyo niya. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil ipinagtanggol siya ni Rafi at ang grandparents nito. Gustong-gusto na niyang umiyak pero kinakaya niya. Ayaw niyang kaawaan siya ng mga taong nandito. We're leaving. Paalam naman ni Rafi, agad na hinilang dalaga palabas ng mansyon. Ni hindi niya tinapunan ng pansin ng mga tao doon. Nakasunod sa kanila ang lolo at lola nito. Bago pa man sila sumakay, kinausap muna silang dalawa ni Rafi. Iha, bumuntong hininga muna ang matanda. I'm deeply sorry for what happened. Sana hindi itong dahilan para hiwalayan mo ang apo ko. Nag-aalalang sambit ng lola ni Rafi. Umiling naman siya. Hindi ko po yun gagawin, lola. Mahal ko po si Rafael. Hindi ko po siya kayang hiwalayan. Wala naman po siyang kasalanan. Nahihiya niyang sabi dito sa bayakap sa matanda. Maraming salamat, iha. Salamat din po sa pag-invite sa akin dito. Nag-enjoy po akong kakwentuhan kayo. Ngiti niya. I'm sorry. Sa kinalat ko, nabasag ko yata lahat. Napakamot pa ito sa batok. Sorry din sa inasal ko kanina kay mommy. Nagalit lang talaga ako sa ginawa niya. Paumanhin naman ang binata. Natawa lang ang lolo nito. Ganyan din ang gagawin ko, apo, pag nakita kong paghugasin nilang mahal kong asawa. Nakakaintinding sabi naman ng lolo nito. Napangiti naman ang binata sa tinura ng lolo nito. Tahimik lang silang nasa loob ng sasakyan ng binata. Mga buntong hininga lang ng binata ang maririnig sa loob. Mabilis lang silang nakarating sa kondo ng binata. Pagpasok nila sa kondo, agad siyang nagtungo sa banyo. Pagkapasok niya, agad tumulong, mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ayaw niyang ipakita sa binata na sobrang naapektuhan siya sa nangyari kanina. Tahimik siyang umiiyak. Hindi na din niya alam kung gaano siya katagal sa banyo kung hindi pa siya katukin ng binata. Pagkalabas pa niya sa banyo, nagulat pa siya ng bahagya dahil sinalubong siya ni Rafi ng mahigpit na yakap. Paulit-ulit itong humihingi ng sorry dahil sa nangyari. Mas lalong naiyak siya sa pag-comfort sa kanya ni Rafi. Kahit sa pagtulog nila, nilalambing at hindi nagsasawang humingi ito ng paumanhin. Na sinabi naman niya na wala siyang kasalanan. Alam niyang affected din ito sa nangyari. Baka mas doble pa ang sakit na nararamdaman nito kaysa sa kanya. Dahil kita niya sa mga mata nito ang sakit at lungkot.